Wala raw kaalam-alam ang nasibak na hepe ng Navotas Police sa operasyong nauwi sa tagpong ito, kung hindi pa ipinaalam ng kanyang mga tauhan. Ito, nalaman nyo na po ito, di ba? Ito yung pinatay na mistaken identity. Pero hindi po issue dito yung mistaken identity o hindi. Oo, mali po talaga yon. Maling-mali yun kasi nagkamali sila ng pinatay. Nagkamali sila ng binaril. Nagkamali sila ng hinuhuli. No? Pero hindi lang yun ang issue. Ang issue dito, hindi dapat basta ng babaril. Kahit siya pa yun mismo. Last resort na po yung babaril kung magdidepensa ka. Pero maling-mali yung ginawa ng pulis dito. Tumakas na tumalon sa ilog. Hindi kailangan banatan. Bakit binanatan? Bakit binaril? Sabi ni Colonel Alan Umipig, hindi niya batid na may inilunsad na hot pursuit operation laban sa isang murder suspect na Tingnan mo yung kanilang leader, hindi niya alam na merong hot pursuit, okay? Hindi niya alam. Hindi alam nung kanilang team leader. Ano kanilang chief? Pagkamalan nilang si Jemboy Baltasar kaya nila pinagbabaril. Dapat daw ipinaalam sa kanya ito para nabigyan niya ng guidance. Hindi po ipinagpaalam sa akin. Alam sa resulta ng hot pursuit operation. Malaman ko na lang po yan. Alas 4 na po ng hapon. So 3 oras na po ang lumipas bago ko po malaman ang insidente. Awa ko nakakatakot na ngayong panahon ngayon. Grabe. Ay, mapagkamalang ka, bigla kang uhulihin, tapos bigla kang pagbabarilin, yung pala hindi ikaw, sakit nun. Nang malaman, agad niyang pinaimbestigahan kaya natukoy kung sino ang nag-aproba ng operasyon. Ang command Hindi niya alam, pero pinag-imbestiga niya. Inimbestigahan pa rin niya. ng Substation 4 ng Navotas Police na isang police captain. Siya po ang nagplano at naglunsad ng operation. Ibig sabihin na Colonel Umipig hindi rin dumaan dito sa Deputy Chief of Police ninyo for administration tsaka sa operation po? Hindi din po. Hindi din po. Wala din po. Hindi rin dumaan doon sa kanilang deputy chief. Okay? Diretso. Kasama raw ang opisyal na ito sa mga sinibak at inirekomendang kasuhan bukod pa sa 22 iba pang pulis na botas. Pero 2 pulis na raw ang tetestigo para mabigyan linaw kung sino ang nakapatay kay Jemboy. Noong una ay ayaw ko nilang umamin. At itong 2 witnesses na to ay hindi ko pinalusot. Again, hindi niya pinalusot. Okay? Itong 2 witnesses na to ay hindi ko pinalusot dahil Sila ang nagsilbing team leaders doon. Imposibleng hindi nila alam kung sino po ang pumuputok. hindi niya pinalusot, hindi niya kinampihan kahit umamin. Okay? Pero hindi raw siya naguhugas ng kamay at hindi rin masama ang kanyang loob sa pagkakasibak sa kanya. Inagalang ko po yan. Dapat po talaga ganyan ang mangyari. Yun. Katapang, gaya. Sinibak siya. Anong ginawa? Ginagalang. SOJ calling. Wala siyang kinalaman. Definitely, hindi niya alam. Pati yung deputy niya, hindi alam. Tinanggal. Ngayon, bakit si Katapang andyan pa? Pag acting DG, hindi pwede. Una hindi issue dito kung kasalanan niya o hindi. Kung kasabwat siya o hindi. Hindi po yun. Ang pinag-uusapan dito, command responsibility. Ulitin natin yung part na yan Katapang, sana mapanood mo ito. Ay hindi ko pinalusot dahil sila ang silbing team leaders doon. Imposibleng hindi nila alam kung sino po ang pumuputok. Pero hindi raw siya naghuhugas ng kamay. Hindi naghuhugas ng kamay. Hindi niya pinalusot yung mga kanyang bataan. Hindi katulad nung iba. Absuelto si Angelina. Absuelto si Katapang. Hindi niya pinalusot. Hindi siya naghuhugas kamay. Hindi niya tinuro si Bantag. Wala siyang kasi kasalanan nito yan. Kasalanan nito yan Sila yan, hindi ako kasama dyan. Mga yan. Yan po ang pulis. Sir, ito hindi ko po sinasabing wala siyang kasalanan o may kasalanan siya. Labas ako dyan. Kayo mag-imbestiga. Ang sa akin lang, yung paninindigan. Mali siya. Being the leader, mali ka. Hindi nagugas ng kamay. Tanggap na tinanggal siya. Katapang, ba't andyan ka pa? SOJ, ba't andyan pa si Katapang? Yung bulilyaso na nakatakas, na tinuturo nyo sa septic tank, Katapang, mahiya ka naman, mag-resign ka, pambihira naman, no? Ito, hindi nga 4-star general, may kahihiyan, delikadesa naman, konti lang. At hindi rin masama ang kanyang loob sa pagkakasibak sa kanya. Inagalang ko po yan. Dapat po talaga ganyan ang mangyari. Yun. Pakisabi mo nga yan, sir, kay Katapang, kasi sabi niya, ginagalang ko po yan, dapat ganyan ang nangyayari. Ganyan ang mangyari. Upang, malaman talaga kung sino ang may pagkakamali, may pagkakasala at magpagkukulang. Labas ka dyan na maimbestigahan ng maayos. Kay kasabwat ka, kay inosente ka, exit ka dyan. Sige na, huwag ka nang mahiya, huwag na yun. Sa ngalan ng mga Pilipino. Hindi. Bilang uniform men, alam mo ang dapat mong ginagawa. Bilang uniform person, alam mo ang ginagawa mo. Alam mo yung tinatawag na gentleman's agreement dyan. Alam nyo yan sa loob. Malaman talaga kung sino yung mga may pagkakamali, may pagkakasala o pagkukulang. Kapalit niya, itinalagang officer in charge ng Navotas Police, si Police Speaker. Pag si Speaker pa pinalit niyan, ewan ko na. Colonel Santos Sumingwa. Ang ibang pulis ng Navotas Station 4 naman, daraan sa retraining.
Meron na rin kaming ginagawa sa ngayon, kasalukuyan na training seminar. Inuna na po namin yung mga galing dun sa Station 4, pagsasanay o retraining tungkol sa paggamit ng puwersa or use of force. Ito, tanong ko sa inyo, ha? Meron silang ginagawang hakbang. Alam nyo ba kung si Sir nagsasabi ng totoo o hindi? Real talk, alam nyo kung nagsasabi siya ng totoo o hindi? Hindi natin alam, no? Di ba? Walang makakaalam kung yung pinagsasabi niya ay mangyayari o hindi. Pero may respeto tayo. Bakit? Nilinis yung hanay. Yung buong hanay nilinis. Tanggal. So, hindi natin alam kung tutuluyan o hindi, but at least, nakita natin, bow tayo. Yes, okay yan. Mangyari man o hindi, I give him the benefit of the doubt. Kasi malinis eh. Eh kung andyan dyan yung mga yan, kahit anong sabihin ni Sir, maniniwala ba ang taong bayan? Walang maniniwala. Bakit? Andyan dyan yung mga yan. Hindi nyo pinagtatatanggal eh. Paano kayo mag-iimbestiga dyan? Si Bantag nga, tinanggal agad eh. Si Katapang kapit. Yung operational procedures natin, rules and engagement, including po yung human rights. Si Senador Riza Ontiveros naman naghain ng resolusyon para makapag-imbestiga ang Senado in aid of legislation sa pagkamatay ni Jemboy Baltasar. Welcome naman ito kay PNP Chief Police General. Okay ang in aid of legislation, imbestigahan nyo. Pero siguro unahin muna yung na PDL na sabi, kinachap na, pugot na ulo, nasa imburnal na, nasa septic tank na, ngayon nakatakas pala. Yun ang unahan nyo. Sana doon tayo. Benjamin Acorda Jr. We welcome any move by the legislative, especially in the aid of legislation. I presume that I believe in their wisdom also. Para sa GMA Integrated. Ayan. Next po tayo. Ito, nabalita ito eh. Yung mga nanggulo sa resort, isa pa to. Ang kalalakihan na nag-viral matapos babuyin ng isang private resort sa Calamba, Laguna. Habang nakikinig po tayo, wag po natin kakalimutan na mag-like at subscribe sa mga hindi ko pa po subscriber, sa mga tunay na galit, sa mga tambaluslos. Subscribe po tayo. Giit nila, hindi sila nakadroga, pero sobrang lasing daw sila. Magbabalita si Mon Gualvez exclusive. Napanood nyo to? Mistulang rayot ang eksena ng mga lalaking ito sa isang private resort sa Calamba, Laguna nitong Lunes ng madaling araw. Ang mga upuan, bote ng alak, pati na water dispenser pinaghahagis sa swimming pool ng resort. Tatawa-tawa pa sila habang paalis. Kaya pala nagsisigawan kanina. Kaya ganun na lamang ang panlulumo ng mga may-ari ng upuan. Ang maayos na resort kasi, nag-alawar zone. Pati water dispenser nasa swimming pool. Ito yung mga kabataan na nagtapon, nag-arkila ng private resort, private swimming pool, tapos nagtapon na lasing. O ayan, sa mga kabataan ha, naku, ingat po tayo pag nalalasing. Grabe, kulang na lang pati kwarto ilagay sa ano. Siguro mga 420, mga gano'n. Buta yung video okay, hindi naman. Nagkalat din maging mga pagkain at basura ng mga bisita. Sa banyo, punong-puno pa ang lababo ng suka. Tapos nakita ko nga po kung gaano yung kababoy, karumal-dumal yung ginawa. Talagang sobrang galit, inis yung naramdaman ko nung time na yun. Lalo't tinakasan nila yung ginawa nila. Sinubukan pa rin ng grupo na kunin ng deposito na 1,000 piso. Pero nang sinabihan sila ng caretaker na i-check muna ang resort, kumari pa sila paalis. Eksklusibo naming nakausap ang ilan sa mga lalaking nakuhanan sa video. Birthday daw ng isa sa kanila kaya sila nag-swimming party. Tumanggi silang humarap sa camera pero depensa nila, dala lang daw yun ng sobrang kalasingan. Sabi ko, kaya mag-iingat po. I mean, kahit naman ako nung kabataan ko na, hindi naman kabataan, nung kasi ganyang edad, wala pa, hindi pa ako umiinom. 30s na ako uminom eh. Kaya alam, minsan pagka nalasing, meron tayong nagagawang hindi maganda. O, di ba? Kinaumagahan, sabi ko, mali. Mali. Kaya wag po tayong magsasagad. Napasobra na lang po din kami sa inom ng alak. Hindi na po namin napigilan yung sarili namin. Ganyan na po ang nangyari. Paniniguro pa nila, hindi sila nakadroga. Wala po kaming ginagamit na kahit anong droga. Yun po ang totoo. Hindi po kami addict. Sadyang tinamaan. Sana totoo, no? Pero ako naman naniniwala posible 'yon, na. Kasi pagkat marami kayo, magkakaibigan, sagad-sagad kayo, nagpapasikatan kayo, akala nyo kayo si Superman. Na po talaga kami ng alak. Nasa 3,000 piso lamang ang binayad para marentahan itong resort mula alas 7 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Kasama na dyan yung paggamit itong swimming pool, yung mga kwarto at iba pa mga appliances. Kaya ganoon na lamang kasama yung loob ng mga may-ari ng resort dahil bukod sa mga nasirang gamit, pati sila nababash na rin daw sa social media. Tignan nyo to ha, yung resort mismo, sila pa ang nababash. Sila na ang tinarantado yung kanilang swimming pool, sila pa ang nababash.
Pumayag na rin kasi nung unang mga may-ari ng resort na pabayaran na lamang ang mga nasirang gamit sa halagang 30,000 piso. Pero dahil sa nag-viral na video, tila sila pa raw ang napapasama. Ba't daw kami nagpatawad? Mukha daw kaming pera. Parang sampalin lang daw kami ng pera kahit gano'n na yung ginawa sa amin, okay lang. Yan, ito naman ang mga tinatawag nating keyboard warriors. Ha. Yan po minsan na nagiging problema sa social media. Sila po ang biktima rito. Tinarantado yung kanilang swimming pool, tapos binayaran sila ng 30,000, mukha na daw silang pera. Okay? Siguro naman hindi sa ganun. Tandaan po natin negosyo yan. Halimbawa sa akin yung swimming pool. Oo, nagalit ako sa ginawa ng mga kabataan, pero wala namang nasakan. Di ba? Di ba bayaran mo na lang danyos kasi negosyo po yan eh. Kailangan tumatakbo. Kailangan agad-agad makabalik ka doon sa normal nyong trabaho. Hindi kayo pare-parehas na abala. Wala naman sigurong masama kung nagbayad na sila ng 30,000 at tinanggap naman nakuha naman nila yung mga nasira, napalitan naman dahil sa pera. O hindi ibig sabihin nun, tinanggap mo yung pera, mukha ka ng pera. Hindi. Gusto mo lang magtrabaho. Gusto mo lang makabalik as soon as possible dun sa iyong negosyo. Yung po kasi ang hindi naiintindihan minsan ng social media. Yung iba, basta lang makasawsaw, ay, tinanggap yung 30,000, mukha kayong pera. Hindi nyo lang alam yung trabaho ng negosyo. Sila na yung pinaggawa ng masama. Tapos, wag naman sana masyadong judgmental yung mga nasa social media. Ngayon, ibang istorya kung may nasaktan sa kanila at may napatay, binayaran. Ibang istorya po yan. Ito kasi usapang negosyo lang po ito eh. Oo, may kasalanan yung mga kabataan. Ano ba naman kung nakagawa sila ng mali at humingi na ng tawad, di patawarin mo. Total, nagbayad naman. Diba? Hindi yung pagiging mukhang pera. Yun po ay pagpapatawad at yun po ay pagninegosyo. Gusto mo lang makatrabaho agad as soon as possible. So, syempre po masakit din yun sa amin kasi gusto namin mag-move forward kasi syempre business to eh. Kailangan namin bookings, hindi ng mga comments. Dahil dito, iniisip ng kampo ng pamunuan ng resort na ituloy na lamang ang pagsasampa ng reklamo. Tinanggal na sa pinagtatrabaho ang kumpanya ang 4 na sangkot. Ngayong nahimasmasan na sila mula sa kalasingan, mensahe ng ilan sa mga nanggulo sa resort. Gusto ko po sana humingi ng pasensya sa nangyari, humingi ng tawad sa owner ng pool na to, ng resort.